mag-asawa nang magkasama kayo habang kayo ay nabubuhay. Kung meron pong mga kayo pa lang ay iniisip na ang annulment, pwede na po lumabas. Mas magastos po yun kaysa magpakasal. Tsaka kung nakaprogram kayo na may annulment naman, wag na magpakasal. So, decided tayo by heart and by your mind. Okay? So, sa ating lahat po na nandito, sa ating mga ikakasal, sa ating mga ninong at ninang, alam ko may magulang din na nandito, nakita ko sa baba, sa nandito makita. Kapasok ba? Jay? Ayun, si Mother. Sa mga magulang na nandito, ako po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw at tayo po ngayon ay nagtitipon-tipon para saksihan ng pag-iisang dibdib. 7. 8 kayo. Asan yung isa? Pakilagay ko lang. Saan yung isa? So, 8. 8 pares. Ang isa ay darating ba or dalawa ba? Okay, so humingi po tayo ng paumanhin. Originally parang 9 and 10. Tama ba? Dahil po meron pong hindi mahindian na schedule galing sa national, tayo po ay nag-adjust ng oras. Gayun pa man, sana ay hindi po kayo masyadong nahirapan sa adjustment. Nalangin ang magkasama, araw-araw. No? Mahalaga po. Sabi nga, ang buhay natin, yung Biblia, gabayan sa atin. Ang pagtawag sa Kanya, yan yung nagpapalakas sa atin. No? At hindi tayo maliligaw kung ang sentro ng buhay natin ay ang ating Diyos, no? Na may likha sa atin ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na dapat nakakatugon kayo. Pagsimba, pananalangin, mahalaga yan sa buhay mag-asawa. Diba? Sabi nga, sa commercial yan, nakikita nyo, family that prays together, stay together. So, kasamang mananalangin, syempre, pareho ng inyong pinaniniwalaan. Pag-usapan mabuti ninyong mag-asawa. At syempre, sabi natin, ang bayang ito ay umaasa na inyong aarugain ang inyong mga anak. Bakit ba natin ito binabanggit? Sa panahon natin ngayon, mas madalas ang ating mga nasasangkot sa mga kaguluhan, no? Problema ng kapulisan, problema ng social worker, problema ng barangay. Alam nila konsi yan. Kabataan. Menor de edad. Saan po ba ang unang eskwelahan ng bata? Sino ang unang teacher? Tama. Kaya, turuan mo o hindi, ang kanyang nakikita at naririnig ay aral sa kanya. Na-absorb niya yan. At lahat ng nakikita at naririnig niya sa atin bilang magulang, yan ay tama sa kanyang paniniwala. Kasi tayo yung kanilang mga magulang na idolize tayo. Kaya umaasa ako na sa pamamagitan ng sagot nyo kanina, ang siyam na pares ngayon na nandito ay magiging mga mabuting halimbawa ng mag-asawa. Magiging mabuting halimbawang pamilya sa komunidad. Pwede? Pwede? Okay. Sa pagkakataong ito, sa ating pong 10 pares na ikinakasal ngayon, nais ko po kayo ay magharap. Maghawa kamay po kayo. Ipahayag ang mithiin ng pagtitipan. Closer, para kayo may mga nakaharang sa gitna. Yan. Dahil tayo ay marami, sundan po ako sa aking sasabihin. Ang pandinig ay sa akin, ang mata ay sa inyong kapareha. At kapag sinasambit nyo o inuulit nyo ang mga salita na ito, sana dito sa puso nyo maramdaman nyo yung sincerity. Pwede? Okay. Mga lalaki, pakibanggit ang pangalan ng inyong kapareha. Mga lalaki, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita
maging aking may bahay, sa hirap at dusa, sa ginhawa at kaligayahan, ipinapangako ko, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay. Sabi ko, nakatingin sa mata ng kapareha kung saan tumitingin. Natatakot ba kayo sa kapareha nyo? Parang gusto kong ulitin. Umiikot ang tingin ko sa inyo kung saan kayo nakatingin. Ulitin natin. Saan kayo nakatingin? Mamaya kung saan mapunta yung sinasabi ko, kayo rin. Sabi ko pa naman, di ba? Ulitin natin, ha? Mga lalaki. Tumitingin ako sa inyo. Okay? Dapat sincere, bagamat sinusundan niyo ako. Damin niyo yung mga salita. Ito ay special na araw para sa inyo. Mga lalaki, banggitin yung pangalan ng kapareha, may pagmamahal. Sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita, maging aking may bahay, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ipinapangako ko, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay. Okay. Nahuli ko yung iba. Ako ang tinitingnan ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Tinitipan kita, maging aking asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ipinapangako ko, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay. Manatiling magkahawak kamay sa pagkakataong ito, more closer sa mag-asawa, at sundan ako sa panalangin ng ikinakasal. Pakinggan mabuti at sundan, no? Repeat after me. Sundan niyo ako doon sa ating panalangin. Dalhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Yung po ang ikinakasal. Ama naming mapagmahal, sundan niyo ako. Ama naming mapagmahal, hinihiling po namin kami iyong pagpalain sa aming pag-iisang palad. Pagningingin mo po sa lahat ng oras ang aming pagsasama. Maging dalisay at wagas sa puso at diwa. Lagi sanang magkaisa at nawa ay maging matatag kami sa anumang pagsubok ng aming buhay. Maging sa hirap at dusa, sa ginhawa at kaligayahan, ay magdamayan, maging tapat sa pag-ibig, ngayon at kailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. At salamat po. At mayroon kayong kasingsing. Ang lahat ba ay may singsing? Ng anumang dahilan. Okay? Mauna ang lalaki, hawakan ng kamay ng kapareha, kaliwa sa aking pagkakaalam dahil ito daw po ay malapit sa puso. Again, titigan nyo ang inyong kapareha. Huwag galit ha, huwag titig na galit ha, may pagmamahal ang tingin. Sundan ako sa aking sasabihin. Mga lalaki, pag-ngiti ng pangalan ng inyong kapareha. Kailan may hindi kita pagtataksilan?
Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan, at upang isaalang-alang ang iyong kapakanan, kaligayahan, at pakaiibigin kita magpakailanman. Pakisuot na po. Wala bang palakpakang ating mga Kasya. Mga babae, kayo naman. Kailan may hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng ating pag-ibig at katapatan, at upang isaalang-alang ang iyong kapakanan, kaligayahan, at pakaiibigin kita magpakailanman. Pakisuot na po. Palakpakan po natin. Ito. Magpapasko na. Hindi po tanging regalo ang ibig sabihin ng ninong at ninang. Ang pinakamahalaga ay ang kanilang gabay, ang kanilang panalangin. Gabay kung sakasakaling kayo ay medyo may mga hindi maintindihang isipin o damdamin. Sila ang inyong pangalawang magulang, pwede ninyong makonsulta at siguradong hindi kayo bibigyan ng payo na magiging dahilan lalo ng pagbigat ng inyong damdamin. Sila ay pangalawang magulang na naniriyan, kaya nyo kinuha, naniniwala kayo na sila ay mabuting tao at sila ay makakagabay sa inyong buhay mag-asawa. Hinihiling po natin ang mga ninong at ninang lumapit sa mga ikikasal sa inyong inaanak. Kung nandiyan ang magulang, sumama din po at igawat po natin ang kanang kamay sa kanila. Samahan niyo po ako sa panalangin para sa kanila, sa ating ikinakasal. Okay lang po akong hindi sundan, pero dalhin po natin ang presensya ng ating Ama sa langit. Ama naming mapagmahal, hinihiling po namin na ang mga ikinakasal na ito ay gawaran ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ama, ipagkaloob mo po na pagsasama nila ay habang buhay nilang pagsaluhan ang pag-ibig mong bigay. Ama, bigyan mo po sila ng matatag na tahanan, mga anak na huhubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal, para maging kaanib ng iyong angkan. Ama, marapatin mong mapuspos ng pagpapala ang mga babaeng ito na aking ikinakasal ngayon, upang sila ay maging mabuting may bahay, mabuting ina ng mga anak nila, at makaganap nawa sila ng naaayon sa iyong kalooban bilang mag-asawa, mga magulang, at mabuting halimbawa sa kanilang komunidad. Amen. Maraming salamat. Ang isa ay sa tanggapan ng inyong likod, ang isa ay sa Municipal Civil Registrar, ang isa ay ating pong ipapile sa Philippine Statistics Authority. Kaya mahalaga na tama ang mga nilalaman ng papel niya. At ngayon, mga babae, hawakan na ang ballpen, pirmahan ang ating Certificate of Marriage. Nasa bahaging kanan ang babae, signature lamang po, signature of wife ang mababasa niyo po. Signature of wife. Pirma lamang po, 4 na kopya.
tatawagan po natin ang ating mga ninong at ninang, si Ninang Angel Millares at, Ninong Angel Millares at Ninang Jessica Navarra. Signature lang po. Dapat lang ay siya po yan. Proxy. Ay, kayo ay 10, tumingin sa akin, pahiram ng pandinig para sa huling pagpapayo. Sa ating po 10 ikinasal sa umagang ito, na ay lagi niyong isa sa puso at tatandaan, mahalin ninyo ang isa't isa. Ingatan ang isa't isa. Ano man ang pagkukulang ng isa sa inyo, lalaki man o babae, nawa ito ay mapunan ng pagmamahal. Walang perpektong nilalang, walang perpektong lalaki at babae, pero dahil sa inyong pagmamahalan, punuan ninyo ang anumang pagkukulang. Lahat tayo ay may kani-kaniyang flaws. Lahat tayo ay may kani-kaniyang kahinaan. Lahat tayo ay may kani-kaniyang kapangitan. At ang mga bagay na iyan ay kasama sa inyong pinanumpaan kanina. Kasama yan sa inyong tinanggap. Nawa, kung darating man ang araw na ang isa sa inyo ay makakakita ng kamalian at masasaktan ng isa, makakasakit ang isa, huwag ninyong kakalimutan sa buhay. Dapat marunong tayong magpatawad. Ang pagpapatawad daw po ang pinaka-best na formula sa pagmamahal. Pagpapatawad sa anumang mga bagay o pangyayari. Pwede ba yun? Baka sabihin ng babae o lalaki, Mayor, ilang ulit ba magpapatawad? Hanggat hinihingi ng pagkakataon. Sino man sa inyo ang makasakit, nagkamali, humingi ka ng kapatawaran. Nasaktan, magpatawad ka. Sabi sa Bible, ang taong hindi marunong magpatawad ay walang karapatan makatanggap ng kapatawaran. At sa inyong pagsasabuhay ng forgive, pagpapatawad, naniwala kayo, may forever. Pag-alam ginawa ninyo ang pagmamahal sa bawat pagkakataon na kayo ay haharap sa realidad ng buhay mag-asawa, at sa bawat oras na kayo ay haharap sa mga pagsubok, nawa ay mapanariwan ninyo ang espesyal na araw na ito kung saan kayo ay nagsumpaan sa harap ng mga saksi na naririto ngayon, na kayo ay magmamahalan sa hirap at ginhawa, na kayo ay magmamahalan sa kasaganaan man o kahirapan. Magsasama kayo habang kayo ay nabubuhay. Palagi ninyong hihingin ang patnubay ng ating Poong May Kapal. Nawa, ano man ang mga desisyon na inyong gagawin, hindi lamang ito naaayon sa kagustuhan ng isa o ninyong dalawa, pagkos ito ay naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Dalangin ko na maging masaya ang inyong buhay mag-asawa. Piliin niyong maging masaya. Masarap na buhay ng masaya. Lalo ngayon, pandemya, no? Kausap mo lang ngayon, bukas mawawala. So, dapat lagi tayo masaya. Tigit sa lahat, papagmahal. No? Pagmamahal ang susi sa lahat ng bagay. At dahil kayo ay nagdesisyon na ihayag ang wagas na pag-ibig at mamuhay na magkasama sa ilalim ng matrimonyo ng kasal, sa pamamagitan ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng saligang batas, bilang Mayor ng General Mariano Alvarez, ako po si Maricel Torres, at sa mga oras at araw na ito ay aking inihahayag na ikaw, Daryl Huerta, Priscilla Herediano, Jo Marie Santos at Rhea Nonyora, Gerald Gadis at Liza Macoroy, Jara Rosario at Khalid Celeste, Jenier Rigodon at Teresa Reciproco, Jody Nikki Tuliao at Mary Jane Paid, Jerome Liwanag at Dael Renis
Francis Ralph Egante at Trixie May Pica, Christian Allen Rubala at Mary Christine Angela Laguerta. Kayong sa siyam na binanggit natin na magkapareha, akin pong inihahayag na kayong siyam na pares ay ganap ng mag-asawa. At dahil po na, syempre hindi natin pwedeng iselyuhan ng matamis na halik ang kasalang ito. Mga lalaki, you may kiss now your bride. There you go, isang palakpakan para sa ating mga bagong kasal. Okay, for the meantime, please be seated as we give way with a very fast and speedy pictorial with our solemnizing officer. I will be calling a couple after another. On this note, may call on our first couple to please put up your face mask. Mamaya na po yung rest ng kay Mayor lang po muna. Please be seated for a meantime. Mamaya na po, photographers, mamaya na po, meron pa naman tayong orientation. Can I ask the parents and principal sponsor of Mr. and Mrs. Vuelta? Nandyan po ba ang nanay at ang ninong at ninang? Lapit na po tayo, mabilis lang dahil inintay na po sa flag ceremony ang ating mayor. Then susundan po na Mr. and Mrs. Santos. Our last couple. First, kindly listen for the orientation. Okay, as we have been with ma'am, request lang po, sa side lang po muna tayo. Sir photographer, ayan, sir, with your indulgence, lahat po sa side na lang po muna, I will be giving the final orientation. Okay, kindly shut off the door na lang po, kasi mag-start na po yung ating flag ceremony. In the event that our Philippine National Anthem will be aired, downstairs, tayo po ay tatayo at sasabayan po natin sila. But nevertheless, ako din po ay nagmamadali kasi may after po ng event na ito, flag ceremony, then meron pa pong distribution naman for the COVID patients. That's 531 recipient galing po sa national na ibababa po. Ayun po yung isa sa pupuntahan ni Mayor at meron pang isang meeting. So kung napapansin nyo, medyo nagmamadali. Given the information for the rest of our couple, sa lahat po ng nakakita ng pagkakamali with your marriage certificate, kindly approach us. Huwag pong uuwi hanggat hindi ko naiayos at hindi natin namamarkahan. Okay? In the event na yan po ay maipasok o mai-register sa atin pong MCR, yung Municipal Civil Registry Office, yan po ay final na. Mas mahihirapan po kayong magkaroon ng pa-changes or alteration ng inyo pong dokumento sa panahon ng naipasok yan. Kung bakit yung binigay sa inyo yan earlier, just for you to check it, scrutinize it, then read it once, twice, and thrice para alam nyo po kung may pagkakamali. Parang kay lamang, meron na, no? May napansin na tayo. So, kami lang po ang pwedeng mag-ayos niyan hanggat hindi pa po nare-rehistro. Okay? Just to give information, here in the Municipality of General Mariano Alvarez, the registration for a civil ceremony runs for 7 to 10 days. 7 araw hanggang 10 araw po siya. Dati, nung naka-lockdown po, tumatagal siya hanggang 1 buwan. Dahil nga po with the skeletal force na binibigay. Ngayon po, 1 linggo pinakamabilis, 10 araw pinakamatagal. Yun po yung ginagamit dito po registration. After the marriage certificate registered in the Municipal Civil Registry Office, that is a 4 copy. One is sent with Municipal Civil Registry Office, one is the Office of the Mayor, one is the Philippine Statistics Authority or the PSA, and the other one is furnished with the couple. Ibig sabihin, couple po. Ibig sabihin, mag-asawa. Please, wala pong pupunta ng may inutusan na hindi naman namin alam kung sino, tapos hindi naman din kamag-anak, tapos gustong i-claim yung marriage certificate. The Privacy Act
should be imposed. Clear? Okay po. Kaya pag sinabi, a copy furnish should be for the couple or either yung groom or yung bride po ang pwedeng mag-claim. Huwag makulit na ipinapakiutos. One more. 1, 2, 3. Yung parents po ni 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3.